na, revelasyon to. Get ready ngayong January 1, 2024. Pero hindi to politics. Usapan ng consciousness, history, races, universe, at iba pa. So yung mga nakamiss dyan, kung paano natin i-debunk yung mga bagay-bagay, lalo sa religion at ibang mankind history. So isang pasada lang kasi napaka-importante ng paglipat ng taon. May kakaibang ano dito pag-usapang sa mga ganitong event, kasi ang nangyari is 1 2 3 1 2 3. Kumbaga mararanasan ulit natin 'yon after for another 100 years. Kaya sabi nga dito, may nakita akong post, on the last year, December 31, 2023, a date that produced an extraordinary and cosmic event or numerical sequence. Kaya 12, 31, 23 or 1, 2, 3, 1, 2, 3 is set to occur. This unique sequence won't happen again for another 100 years. So ang punto ko dito, ganito. Alam naman natin kasi na hati-hati na tayo lalo sa mga paniniwala na yan. So para sa akin yung paglipat ng taon is hindi lang New Year's resolution, kundi New Year's realization. Napakahalaga nito lalo sa mentalidad ng isang tao. Dahil syempre, nabubuhay ka dito, hindi lang naman tayo nabuhay para magtrabaho, kumita, magpayaman. Kailangan may alam ka din sa mga bagay-bagay. Kasi syempre, pag namatay ka, tinanong ka ng Creator, ano yung nalaman mo sa Earth? Ano yung mga experience, naging adventure? O inaral mo ba yung mga misteryo ng mundo, yung mga galaxy, o yung pagiging tao mo? Wala. Zero ka doon pagka tinanong ka. Kaya naman, itong channel nga natin is nagdi-discuss ng mga extra ideas para meron kahit paano kayong malaman about sa mga ganitong mystery, history, ancient. So, yung politics is sinali na rin natin para magkaroon din tayo ng ibang discussion. So, ito nga, gusto ko lang ipasilip sa inyo. Kasi yung konsepto ng sinasabing langit yung ulap. Kaya pa nagdasal ka, payo ko lang sa taas ka tumingin. Huwag yumuko. Para sa akin, pero nasa inyo pa rin yan kung maniniwala kayo. Kasi kung mapapansin nyo, sobrang daming relihiyon, lahat ng taong sumali sa iba't ibang relihiyon na yan, iba-iba yung paniniwala. Pero isa lang naman yung mithiin nila, maligtas at matupad yung mga pangarap nila. Diba? Ngayon, yung mga nangyayari sa bawat tao, saan mang sulok ng mundo, bata man o matanda, babae man o lalaki, kahit ano pa yan, ang nangyayari is fair and balance pa rin. Wala yung kung taong simbahan ka ba o religious ka ba o araw-araw ka nagdadasal o mabuti kang tao o masama. Kumbaga lang explanation pero kung gagawa ng syempre, alam nyo na yun kung ano yun. Fair and balance pa rin. Ibig sabihin yung blessings o yung failure na nangyayari napaka-natural. Walang pagka lagi ka nagdadasal o makadiyos ka o yung napili mong relihiyon daw is tama, abot-abot na yung blessings mo. Walang ganun. Kahit kanino tayo makipag-debate, walang makakapagpatunay na lamang ka o aabuti ka na madaing blessing pagka relihiyoso ka. Nasa tao pa rin talaga yan. Ngayon, ang pinupunto ko dito is yung mentality ng tao. Kasi lumipat na yung taon
panibagong ano na naman, panibagong panahon, panibagong history na naman. Kailangan natin tumaas yung mentality sa mga ganitong bagay. Kasi pag hindi tayo nakaalis dito sa tinuro ng mga ibang relihiyon nowadays, itatali nila tayo sa kahapon o kung anumang era nila, kung kailan nila binuho yung kanilang mga libro, kanilang relihiyon, tinatali tayo pahatak doon. Hindi tayo nakakasabay sa digital era, sa information era, sa evolution ng tao. Hindi tayo magiging ans. So, total, maraming mga bagay-bagay o senaryo sa buhay, magagamit natin yung doon natin magagamit yung mga ibinakon sa utak natin na ayun nga, yung mga senaryo na yung mga tradisyon, kultura, ma-adapt natin yun eh. Ngayon, mapapahirapan tayo dahil doon. Mahirap to i-discuss kasi parang hahanapan mo pa siya ng mga words. Tapos hindi mo siya ma-express na agad magigets ng tao. Kaya naman, ang ibig nating i-point out is maitatali nila tayo doon sa mga tradisyon, paniniwala ng different religion na parang ang dating o yung pamumuhay natin pwede na yung okay na yung simple ka, okay na yan. Parang mga ganun ba? Matatali tayo sa ganun eh. Para hindi tayo makapunta dun sa dapat na kasabay natin. Which is yung yung future yung civilization, advanced civilization, evolution. Yung mga ganun ba? Nagigets niyo ba? Ngayon, tumingin kayo sa taas. Tumingin kayo sa taas. Di ba nandyan yung ulap? Iyan kasi yung konsepto o yung modem ng bawat religion na langit. Alam naman na lahat, pag sinabing langit, maaliwalas lahat, nandun daw yung kapayapaan, hindi ka na magugutom, lahat ng good vibes, lahat ng kagandahan nandun eh. Ang sa akin lang, extra ideas, alisin mo yung ulap. Alisin mo yung ulap. Pag inalis mo yung ulap, yan ang makikita mo yung nasa background. Itong nasa background natin. Bakit napaka-importante niyan kaysa sa konsepto ng religion? Alam niyo naman, kaya hindi tugma o hindi accurate, hindi sang-ayon ang religion at ang technology, scientists, kasi nga magkaiba sila ng prinsipyo. Kung titignan nyo yung universe na yan na nasa likod, andyan yung Earth, makikita rin natin, nasa buhay. At marami pang planeta, stars, galaxy, bilyon-bilyon ang galaxy. Ngayon, merong isang tanong na pilit itinatama ng mga religion na hindi nila matanggap na hindi lang tayo yung naninirahan o yung nabubuhay. Kasi ang konsepto nila dyan, special daw tayo lang daw yung ginawa ng Diyos. Tayo lang daw yung binaba ng Diyos dito. Yung Diyos daw yung bumaba dito sa Earth. Sobrang daming planeta, sobrang daming galaxy, bilyon, trilyon, hindi malaman, hindi mabilang kung gaano kadaming planeta. Tapos sa Earth lang pupunta o bababa yung anak ng Creator. Ano yung mga loko-loko ba kayo? Ano yung mga yan? Display? Isip nila, tayo lang yung nabubuhay. Samantalang sobrang dami niya, no? Sobrang daming planeta. Halatang halata na tao lang din ang nakaisip ng konsepto na yan. Pinapalabas lang nila, sinabi ng Creator. O sinabi ng Diyos daw.
Kasi marami yan eh, pag tinukoy mo eh. Ayoko naman magpaka-specific kasi baka sabihin nila, sinisiraan ko sila. Pero pwede rin naman, ito lang naman sa kaalaman. Sinasabi nung Kristo o iba pang mga Diyos-Diyos na sugo daw sila o sila yung anak ng Diyos. Para sa akin ang awkward nun. Nilalayo tayo sa katotohanan. Sobrang daming planeta, kitang-kita nyo naman, no? Buti sana kung wala kayong mata. Saka wala kayong utak. Daming planeta, oh. Tapos dito lang bababa sa Earth. Tamakay mo, billion, bilangin mo kung ilang peraso yun. Tapos doon lang pupunta sa isa. Tao lang ang nakakaisip niyan. Kasi utak tao eh. Yung nakaisip eh. Yung range ng utak, yung kayang mautak yung ganung, yung kayang maisip yung ganung bagay. At tamang tao lang yung nakapag-isip. Ngayon, kaya ine-explain ko to is para medyo magising na yung mga tao. At dahil nga sa merong dulot nga itong paglipat ng taon, yung mga quick realizations, napapansin niyo ba yun? Yung parang bigla kami marirealize na, ay ganito pala yun, ay oo nga no. Pero nung unang mo siyang pinag-aaralan o naiisip, hindi mo makitaan ng solusyon o parang hindi maging accurate pag iniisip mo. At pagkatapos ng isang araw o isang linggo, buwan, taon, dun mo palang parang na-realize. Gets niyo yan, di ba? Kasi nangyayari sa mga tao. Kaya yung cosmic event, parang may ganun yan eh. Parang uulan ng mga, parang may ganun na effect na parang marirealize mo na parang may punto nga talaga yun. Parang, oo nga no. Yun ang ibig kong sabihin. Kasi naman, alam niyo yung Pilipinas, sobrang, yung mga sumakop na bansa, lahat yan may iniwan sa ating marka. Para tayong ano nito eh, para tayong walang pagkakakilanlan. Kasi lahat na lang ng mga meron sila o yung tradisyon, kultura, relihiyon nila, ginagamit natin. Wala na tayong sarili. Wala na tayong pagkakakilanlan. Naging marka na yun. Dahil mga tradisyon. Buti nga dito sa ibang sumakop sa atin, eh hindi nila pinagpilitan yung relihiyon nila. Kasi yung mga Espanyol, number 1 nilang pangsakop ang relihiyon. Dahas at relihiyon, panakop nila yan. Kaya nga dito kay Rizal, no, yung ginunita, konektado rin to. Nung ginunita yung pagkamatay ni Jose Rizal, na alam naman nating bayani natin, bakit ba siya namatay? Pinaglaban yung mga Pilipino dahil nga may nakita siyang anomalya sa mga Espanyol. Sorry. Ano ba yung nakita niya? Yun yung kabalbalan o kalokohan sa relihiyon. Bukod sa mataas na pataw ng buwis, eh meron nga mga nakasulat doon sa libro nila o mga senaryo na nagigets ni Rizal na talagang kalokohan na ginawa lang din ng tao. Yung iba diyan sasabihin, paano ka maiintindihan ni Rizal yun eh Espanyol o ganto yung pagkaka-translate ganyan. Matalino yung tao. Madaming lingwahe kaya niyang sabihin at intindihin. Ganyan ang pagkakakilala kay madami nakapagpatunay niyan kaya nga pambansang bayani. So ngayon, pinaglaban niya yun, yung mga kalokohan na yun, ang pinunto niya doon, eh yung nakita niya na may purgatorio. Na meron daw mga demonyo, yung parang yung konsepto ng demonyo ng purgatory. Andun na kasi yun eh. Pag yung diniscuss mo yung purgatory, may demonyo, may masama, pag namatay ka, doon ka pupunta. So yun, hinadlangan ni Jose Rizal, kaya gumawa siya ng libro na Noli Me Tangere, kung saan niya tinira nga yung about doon. Tapos nalaman ng mga Espanyol, siyempre apektado yung relihiyon kasi nga mas malakas yung gobyerno ng relihiyon noon eh.
So, kaya, ayun, pinapatay si Jose Rizal. Hamakin nyo yun, pinapatay yung pambansang bayani natin ng Espanyol, pero yung relihiyon ng Espanyol pa rin na pinakaayaw nga ni Jose Rizal, tinatangkilik natin. Wala tong halong paninira, ha? Walang halong paninira to. Kahit sinong magalit na ano dyan, na relihiyoso dito sa Christian, sa Catholic, wala pong masama dyan. Yan ay katotohanan at natural lang namin i-discuss yan bilang mga Pilipino. Dahil po, yung relihiyon na yan ay hindi amin, hindi sa atin yan. So, dayuhan lang dito yan, kaya natural, i-discuss at pag-aaralan yan, pupusisain talaga yan. Kaya yung mga balat sibuyas dyan, magnilay-nilay kayo. Tsaka sobrang daming nauuto kasi niyan Ganun siya kasimple. So balik tayo dito nga sa topic natin. Gusto ko sa inyong iparealize na yung tinaling sa ating paniniwala na kapag nagdadasal, pipikit tapos yuyuko. Para sa akin para sa akin. Ewan ko na lang sa inyo, kayo na tumimbang at mag-analyze. Walang nangyayari yan. Walang effect. Pair and balance pa rin kasi ang nangyayari. No? Pair and balance. So, kumakapit na lang sa faith. Ang tawag dyan, comfort zone. Pero, para sa akin kasi, mas maganda yung accurate. Katulad nito, kung magdadasal kayo, tumingin kayo sa taas. Pagtingin sa taas, alisin sa paningin nyo yung ulap. Yung talagang direct to universe. Kaya masarap magdasal pag gabi ay tapos natin lang sa mga stars, sa mga bituin. Kasi nandun yung mga creator Possible yun. Possible nandun yung creator. Kung titingnan mo sa lawak ng universe, sa high-tech na technology nila na kaya tayo makita. Tayo nga kaya tayong picturean yung ibang lugar diyan sa labas ng galaxy. Pero may limit lang din. Gaya ng paningin natin. Ano lang yung abot ng technology at kung paano lang yung konsepto lang na binigay sa atin. Then, pag nagdasal ka, nakatingin sa langit, napakasarap. Kaysa sa nakapikit, blanco. Yun lang ang gusto kong i-discuss. Tapos, dito nga sa usapan ng kung tayo lang ay nabubuhay, napakadaling explanation dyan is kaya hindi natin makita agad-agad yung ibang races bukod sa mga tao. Depende yan sa technology na meron sila o sibilisasyon kung advance. So syempre kung mag-iisip tayo ng mabuti, tayo nga nagtatanong tayo kung bakit hindi natin sila makita. Ano ba yung sibilisasyon natin, advance ba? So sila, pwede rin nilang maisip yon. Kaso nga lang, kung maiisip nila na kung advanced din ba sila. Kasi tayo, hindi nga tayo makalayo ng Mars hanggang Mars lang Questionable pa yun pero yung lagpas to, papuntang Pluto, papunta dun sa iba pa, hindi na kaya. Siyempre, ganun din sila. So siyempre may mga matatalino dyan, alam ko, expect ko na may magtatanong kung bakit dati daw may lumapag dito. Oo, tama yun. Pero mas advanced yun sila. Yun ngayon, ang pinakamahalaga. Doon tayo naging lucky o naging special. Hindi doon sa may bumaba na sugo ng Diyos o anak daw ng Diyos. Doon ako tawang-tawa sa sobrang daming planeta dito lang sa Earth bababa. Mga luko-luko lang nakapag-isip nun. Ang nakaisip lang niyan, gustong manipulahin ng mga tao dahil sa sariling interest na gusto nila. Bukod sa kapangyarihan, kayamanan. Pera, yun matik yan. Ngayon, yung mga bumaba dati na nakapagkamalan na mga sinaunang tao
Hindi, unahin muna natin yung sa root. Lumapag sila dito at yung mga nilalang nga dito muna is yung mga unggoy, yung mga yan, yung sinaunang animals. Sila ang nagbigay buhay dito sa sinaunang unggoy na yan. Siyempre, advanced technology na sila, nakapunta nga sila dito, nagamit yung high-tech na sasakyan, gaya ng sa atin. Kung iisipin mo lang kung i-analyze mo lang din, meron silang doktor, at mga scientist na malulupit. Kaya naman, yung unggoy, inexperimentuhan nila yan. At naipasa nga dyan yung DNA. DNA na nagbigay buhay sa atin. Kaya yung unggoy nagkaroon ng future image at nagkaroon ng utak. At nung tinuro na sa kanila yung mga bagay-bagay, dahil nga possible na pwede na silang iwan o iiwanan naman talaga sila dahil hindi nga dito nakatira yung mga nilalang na bumaba na yun, tinuruan sila mga bagay-bagay. At isa na dyan ang nagpapatunay na sila ay nakaisip ng oras. Dito sa Sumerian, sa Mesopotamia, sa Babylon, i-research niyo yan. Yan yung assignment nyo. Joke lang. Pero kung i-research nyo nga, pinakaunang sibilisasyon yan. So, unang sibilisasyon yan, nandyan ang pinakamalaking papel pinangahawakan natin sa history. So, i-research nyo yan. Tapos, yun nga, nung naturuan ng ibang mga pwedeng kaalaman, iniwanan ng mga hybrids. Dalawang klase kasi ang nilalang para sa akin tatagal kong pag-aaral dyan. Dalawang uri ng breeds ang meron sa universe o mga races. Hybrids at half-breeds. Half-breeds. Tayo, naging half-breeds lang din tayo. Dahil parang nalahian lang din tayo eh. Pero ang kagandahan doon, yung sa DNA at iba pang, hindi ko alam kung paano nila inopera yung para makabuo ng tao na may utak. Pero basta malaki ang naitulong nila. Kaya kung mapapansin nyo, nakaligay nga doon sa inukit sa Sumerian tablet na inadapt ng iba't ibang relihiyon at in-translate. Hindi nila napansin yon na yung pagkakasabi na yon na ang meaning nga ngayon is we create humans based in our image. Napansin niyo ba yung ganung salita sa may Bible o iba pang kasulatan? Yun yung may parang gusot na hindi nila na-fix, hindi nila na-manipula na madami. Ibig sabihin madami sila nag-create. Kasi ang konsepto diba ng relihiyon, isa lang yung nag-create. Yun, nakalusot yun. Kaya doon kayo magtaka. So, para hindi na tayo tumagal sa usapan na malawak kasi yan, sobrang lawak. Need natin ng ibang time dyan. Pasadahan ko lang kayo ng napaka-importante para medyo tumalim-talim na rin tayo mga Pilipino sa mga bagay-bagay. Ang priority ko lang naman kasi dito is yung consciousness natin is tumaas at hindi tayo mag-stick dun sa poor mentality ng mga Pilipino na binaon sa atin, ng mga sumakop sa atin ng mga mananakop. Dahil iyan yung nag-iwan sa atin ng kamangmangan eh. Yan yun sila. Parang tinali nila tayo. At isa yung religion dyan na tinali tayo. Mga iba't ibang konseptong mga ilusyon nila na nadadala natin sa mga personal nating mga buhay. So yun lang, hanggang sa muli. Meron pa tayong susunod na topic mamaya. So abangan nyo yan. Maraming salamat. Let's go.